ganon, kung talagang mahal mo ako, kailangang ibigay mo sa akin kung ano ang makakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Huwag mo na sana akong pigilan na magmahal ng iba. At kung mahal mo ako, palayain mo na ako. Carla, At higit sa lahat, huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. parang pinatay mo na ako sa sinabi mong yan. Ha? Pakialam ko. Paumaninari mo, hindi pwede mangyari ang sinasabi mo. Lalo na't hindi ka malaya. At sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa'yo, balikan mo ang asawa mo. Ibalik mo ang dati niyong relasyon. Kung magagawa mo yan, magiging masaya rin ako. Ba't mo ako tinalikuran, Ella? Nasaan ang pangako mong walang hiwalayan? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Kumusta ka na, anak? Okay lang naman po, Papa. Kumusta na kayo ni Rimo? Wala namang problema. Okay naman po. Sigurado ka ba? Opo, Papa. Bakit, Papa? May pag-aalangan po ba kayo sa kalagayan ko? O yung relasyon namin ni Rino? Alam mo, Ella, sa isang lalaki, walang iba na pangarap kundi mag-asawa at magkaroon ng anak. Ha? At inaalala ko na yan ang nasa isipan ni Rimo. Maghanap ng magbibigay ng anak sa kanya. Hindi naman po siguro, Papa. Nararamdaman ko naman na mahal niya ako. Mabuti kung ganun. Ilang taon na kayong magkasama, pero hanggang ngayon wala pa kayong anak, hindi ba? Opo, Papa. Hindi kaya yan ang dahilan para maghanap siya ng babae na makapagbibigay ng anak na hindi mo maibigay sa kanya? Hindi mawala sa isipan ko ang sinabi sa akin ni Papa. Magagawa kaya ni Remo sa akin yun? Oo. Tanggap ko. Hindi ko siya mabigyan ng anak. Pero, yun kaya ang dahilan para ipagpalit niya ako. Sa bagay, kung iisipin, parang walang silbi ang relasyon naming mag-asawa. Kasi, parang walang nakatira sa bahay namin dahil wala kaming anak. Pero, kasalanan ko ba kung ganito ako? Kasalanan ko ba kung isa akong baog? Alam mo rin mo, hindi ko may paliwanag ang saya ko kung kasama kita. Ano ba yan? Oo, hindi ko may paliwanag talaga. Sobrang saya ko. Naman. Ang higpit ng yakap. Bakit? Ayaw mong yakapin kita. Ba't naman hindi? Ang totoo niyan, para akong nililipad sa ulap sa saya ko. Baka sinasabi mo lang yan. Oo, totoo naman ang sinasabi ko. Alam mo, love, nakakalasig ang pagmamahal. Oh, nararamdaman ko naman ang init ng pagmamahal mo, love. Carla, Sana, palagi kitang kasama magpakailanman. Huwag mo sana akong iwan. nakakalungkot. Pero, alam mo ang dahilan kung ba't hindi mangyayari yan, di ba? Alam ko. Kung ganon, sana maintindihan mo lagi, Carla. Yan lang ang hinihingi ko sa'yo. Palagi naman. At simula na noon, naintindihan kita. Pero, feeling ko lang ngayon, sana dito ka na lang tumuloy ng isang gabi. Ano?
please. Please naman, oh. Pakinggan mo ang hiling ko. Ay, sige. Pagbibigyan kita. Pero, di na ito maulit, ha? Alam mo naman ang... Salamat. Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Bakit di mo sagutin? Sinong tumatawag? Si Ella. Bakit di mo sinasagot? Huwag kang mag-alala. Maintindihan kita. Ba't mo naman pinatay? Alam ko naman, kahit sinasabi mong naiintindihan mo ako, alam kong masakit pa rin para sa'yo. Oo na. Kahit sinabi ko yun, masakit talaga. Pero walang dahilan na masakit ang damdamin ko dahil sabit lang ako sa buhay mo. Huwag mo sanang sabihin yan, Carla. O ayan, tumatawag ulit. Sagutin mo na lang. O sige, punta na lang ako sa sala para hindi ko marinig ang usapan ninyo. Carla, saglit lang. Carla! Ay, wala na. Hindi na niya ako pinansin. Paano to? Paano ko ngayong iiwan si Carla? Bakit kaya hindi sinasagot ni Raymond ang tawag ko? Kanina pa ako tumatawag. Ano na kayong nangyari sa kanya? Tawagan ko nga ulit. Ayan, nagre-ring na. Sagutin na sana niya. Nag-aalala na din ako. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Hello? Salamat at sinagot mo din ang tawag ko. Nag-aalala ako kanina nung hindi mo sinasagot. Huwag ka naman kasing mag-alala sa akin. Wala namang masamang mangyari sa akin, ha? Paano? Hindi mo naman kasi sinasagot ang tawag ko. Low bat yung cellphone ko. Sagutin ko sana, pero nag-charge muna ako. Ganon ba? Pero may landline naman kayo dyan ah. Nawala na sa isipan ko dahil ang dami kong gawain. Pero gabi na. Mag-overtime kasi ako, At isa pa, baka magabihan ako. Matutulog na ako rito. Baka antugin ako sa daan. Ano pang mangyari sa akin? Okay, Di bale, ngayon lang naman siguro to. sige na. Ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Ano ba yan? Sige, good night na. Good night. Love you. Love you more, honey. Oh, anong nangyayari sa'yo, Carla? Hindi ka ba masaya na magkasama tayong dalawa ngayong gabi? Ang lalim ng hininga mo. Alam ko na. May hindi ka nagustuhan, ano? Sabihin mo sana kung ano yun. Umiiyak ka? Bakit? Meron ba akong nagawang kasalanan sa'yo? Maintindihan mo sana ako. Kasi kahit sabihin kong hindi ako masasaktan, hindi ko maiwasan. Dahil nararamdaman ko ang sakit. Alam ko naman ang lugar ko sa buhay mo, pero masakit ang katotohanan. Hindi ko masarili ang pagmamahal mo. At sugatan ng puso ko. At nung marinig kong sinabi mo sa asawa mo ang I love you, Carla, alam ko, wala akong karapatan na magselos. Pero, hindi maiwasan eh. hindi ko akalain narinig mo pala. Tao lang din naman ako na masasaktan rin mo. May pakiramdam din naman ako. Kahit alam ko ang estado ko sa buhay mo. Na parang yung sinabi mo, sabit lang ako sa'yo. Carla, Kaya, pwede ba? Umalis ka na. ano? Umalis ka na, please. Carla, maintindihan mo sana ako. Oo, naiintindihan kita. Noon pa lang. Pero masakit pala. Sinasabi mong mahal mo ako. Pero, ganun din ang sinasabi mo sa asawa mo.
May kahati ako sa puso mo. Ang sakit pala may kahati. Kahit alam kong hindi ako karapat-dapat. Mahal kita, Gaano na Carla. lang ang nararamdaman din ng asawa mo kung malaman niya ang relasyon natin. Masakit pala, Remo. Gaya ng nasabi ko, mahal kita. Tan, huwag ka nang umiyak. Ayaw kong nakikitang umiiyak ka. Sorry, pero hindi ko mapigilan. Tama na. Ayaw mong makitang nasasaktan ako, pero yan ang nangyayari, di ba? Naiiyak at naaawa ako sa sarili ko. Bakit kasi ganito ang pinasok kong buhay? Ang sakit pala. Kaya please, umalis ka muna. Carla, Umalis ka muna. Gusto kong mapag-isa. sige. Iwan mo na ako. Kung yan ang kagustuhan mo. Pero, lagi mo sanang isipin na minahal kita ng sobra. Ang ganda sanang pakinggan yan. Kung ako lang ang pinagsasabihan mo ng ganyan. Pero, nakakalungkot. Dalawa kami sa puso mo. Dalawa kaming pinagsasabihan mo ng ganyan. Tama na, please. Pero, bakit? Ang sakit magapaghati sa asawa mo, kaya umalis ka na. Akala ko, doon ka na matutulog sa opisina ninyo. Ay, sana, pero nagising ako. Gusto ko magpahinga ng maayos. Gusto ko nang matulog. Sige, pasok ka na. Ramdam ko ang pagod ko. O, huwag kang matulog dyan sa sopa. Saglit lang. At tatanggalin ko yung sapatos mo. Pagkatapos, pasok ka na sa kwarto natin. Kailangan mong magpahinga ng maayos para makapagpahinga ka. Salamat sa iyo, Ella. Wala akong masasabi sa pag-aasikaso mo sa akin. Ano ka ba naman? Asawa naman kita. At ang mahalaga, mahal na mahal kita ng sobra, honey. Ella, Alam kong ganyan ka rin sa akin. Mahal din kita. Kahit may problema sa buhay ko. Naiiyak ako. Dahil hindi ko maibigay sa iyo, Ani. Oo. Sorry. Pero hindi kita mabigyan ng anak. Dahil may diferensya ako. Buti naman at nakapasyal ka dito, anak ko. Oo. Namiss ko kayo. Namiss? O baka naman may problema ka? Ha? Hindi yata kayo nagkaintindihan ni Remo, ano? Hindi po. Wala. Wala yun. Gusto ko lang magpalipas ng oras dito at gusto kong dito muna ako titira. Ano? Opo, Mama. Nagbakasyon ako. Ramdam ko kasi parang pagod na pagod ako. Sabihin mo nga yung totoo sa akin. May problema ka, di ba? Walang sinumang tao na walang problema, Mama. Si Remo ba? Wala po. Hindi si Remo. Huwag ka nang magsinungaling pa, anak ko. Ay, kahit hindi naman ako pabor sa relasyon ninyo, alam kong wala akong magagawa. Hindi na kita mapipigilan sa gusto mo. Alam kong mahal na mahal mo si Remo, kahit na may asawa na siya. Hindi mo sarili ang kanyang oras at panahon. Mama, alam ko naman yan. Pero may pagsisisi din ako sa sarili ko. Marami namang iba dyan na may asawa pa ang kakaati nila sa oras. Lalo ng pagmamahal niya. Naiintindihan kita. Pero gusto mo bang maging kabit habang buhay? Ang nakikipaghati sa pagmamahal ng isang lalaki?
Mama, hindi naman, pero... Bakit ko naman gawin yun? Yan naman pala. Maganda ka at bata ka pa, anak ko. Ang daling sabihin, ang makipaghiwalay. Pero mahirap na gawin yan dahil... Minahal ko na si Remo. Kapalit ng buhay ang pagmamahal na yan. At baka mamamatay ako pag mawala siya sa buhay ko. Pero alam mong mali ang pagmamahal na yan. Sumisisid ka sa kasalanan sa ganyang ginagawa mo. Kayong dalawa. Mama, Hindi pa huli ang lahat, anak. Pwede mo pang ayusin yan. Mag-isip ka sana. Mama, Gusto mo man o hindi, masasaktan ka lang. Paano na kung malaman niya ng asawa yung karelasyon mo? tama na. Mama, pumunta ako dito para magpalipas ng oras at magpahinga. Ipahinga ang isipan ko. Pero sermon naman ang abutin ko sa inyo. Huwag ka sanang magagalit sa akin, anak. Gusto ko lang na pagsabihan ka at para malayo ka sa habang buhay na pagkakasala. Ang sinasabi ko ay para din sa kabutihan mo bilang ina mo. Nandito na ako sa apartment ni Carla. Pero, bakit? Nakapadlak sa labas. Ibig sabihin, wala dito si Carla. At bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko sa kanya? Ano ang ibig sabihin nito? Umalis? Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. May pumintong sasakyan sa harap ng bahay. Sinundan ba ako ni Remo? Anong gagawin ko? Makipaghiwalay na kaya ako sa kanya? Anong gagawin ko? Sabihin ko na ba sa kanya na kalimutan na niya ako? Na maghiwalay na lang kami? Na palayain na lang ako? Anong dapat kong gawin? Maaari ko po bang makausap si Carla, tita? Pwede ba, Remo? Tantanan mo na ang anak ko. Mahal ko si Carla, tita. Kalokohan yan. Paano mo mamahalin si Carla? Meron ka nag-asawa. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tita, Sinisira mo ang buhay ng anak ko. At kung talagang mahal mo ang anak ko, palayain mo na. tita, Gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi mo gagawin, alam mo na kung ano ang gagawin ko. tita. Ang kapal na mukha mo. Akalain mo, may mukha ka pang humarap sa akin. Samantalang ninakaw at ipinagbabawal ang relasyon nyo ni Carla. Hindi ko magawa yan, tita. At bakit hindi? Kahit malaman ng asawa mo ang ginagawa mo. Para sabihin ko sa'yo, kaya kong gawin ang sinabi ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Dahil hindi ko gustong manatili ang anak ko sa isang pagmamahal ng bawal. Pero ito ang palagi mong iisipin, Carla. Alam ko na maintindihan mo rin ako balang araw kung magiging isang ina ka na. Wala kahit sinong ina ang may gusto na mapahamak ang kanyang anak. Ang kapal ng mukha niyang humarap sa akin. Samantalang alam niya na bawal ang relasyon niyo. Mama, Hindi mo naman ikakamatay ang hindi makipagkita sa kanya. Mama, Kung nakayanan mo na hindi makipagkita sa kanya ng isang araw, 2 araw, 1 linggo, buwan, o 1 taon, hanggang hindi mo na siya makikita kahit kailan. Hindi ako naniniwala na ikakamatay mo ang hindi niyo pagkikita. Basta isipin mo na kabit ka lang, na nakikihati ka lang at kahit kailan,
hindi mo makukuha ang buo niyang pagmamahal at atensyon. Huwag kang umiyak. Hindi mo dapat iyakan ang isang relasyon na puro kasalanan at wala kang kinabukasan. Wala ka ring makukuha dyan kung hindi habang buhay na pagkakasala. Uulitin ko, anak. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. At isipin mo, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero ano ang ginagawa mo? Hindi pa huli ang lahat, anak. Magbago ka at magsimula ka muli. Alam ko na makakahanap ka rin ng lalaki na karapat-dapat dyan sa pagmamahal mo. Ano na ngayon ang plano mo? Ngayon, lumalaki na ang haka-haka mo na nagluloko ang asawa mo na si Rim. Alam ko, Papa. Tulad ngayon. Akala ko, pumasok siya sa opisina. Pero, wala naman daw siya doon. Tignan mo. Pero nakahanda na ako, Papa. Sa oras na may malaman ako, palalayain ko na. Ano? Masakit man natanggapin. Pero mas masakit kung alam ko na may kahati ako. Pero hindi pa ako lalayo sa kanya, Papa. Kahit kailan, hindi ko din kasi inakala na may diferensya ka, anak. Hindi ko rin alam, Papa. Kung alam ko sana na hindi ko mabibigyan ng anak ang minamahal ko, hindi na sana ako nagpakasal kay Remo. Kailangan mag-usap kami kay Carla. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. Hindi ako lalayo dito sa lugar nila. Lalo na sa bahay nila. Makikita ko siya mula dito sa kinaroroonan ko kung lalabas siya. Kahit anong mangyari, kailangan makausap ko siya. May motorsiklo na huminto sa harap nila. Sino kaya yon? Lalaki naman. Ayun. Pumunta sa bahay nila Carla. At si Carla ang nagbukas sa pintuan nila. Pumasok na lalaki. Sino kaya yon? Hindi maaari. Kahit anong mangyari, hindi ko hayaang may ibang lalaki na magmamay-ari kay Carla. Kahit ikamatay ko to, dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya maagaw sa akin si Carla. Ang cellphone ko. Si Ella ang tumatawag. Hello? Rimohan, saan ka? Sinabi ko naman sa'yo, papasok ako sa opisina. Anong sinasabi mo na pumasok ka? Tumawag ako doon kanina, pero sabi nila wala ka daw doon. Bakit? Minomonitor mo ba ako, ha? Ano? Hindi. Tumawag lang ako para sabihin ko sa'yo na dadaan muna ako sa opisina bago ako pupunta sa mall. Ha? Malapit kasi sa mall ang opisina ninyo. Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Hindi sa ganon. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Nagkaroon ako ng breakfast meeting, kaya hindi ko na nasabi sa'yo. Okay lang. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Bye. Bye. Alis na ako dito. Baka kung ano pang magawa ko. Hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Kung ako, hindi nila papapasukin. Pero kung ibang tao, si Carla pa mismo ang nagbukas. Hindi maaari to. Ano bang nangyari sa inyo ng kaibigan mong si Edmond? Napakalakas ng boses mo kanina habang nag-uusap kayo. Pinaalis mo na naman na parang aso. Yun ang dapat sa kanya, Mama. Pakialamero kasi.
Pakialamero ka mo. Oh! Walang kahit sino nang kikialam sa akin kung anong nararamdaman ko. Natulad sa akin na ina mo, ganon? Ikinalulungkot ko, Mama. Pero, sarili ko ito. Buhay ko ito. Problema ito ng puso ko. Tama. Problema nga ng puso mo. Pero hindi naman tama. Kasi kasalanan niyang pagmamahal mo sa may asawa. Kasalanan ko ba kung sa kanya ko nakaramdam ng pagmamahal? Malinaw na kasalanan. Kasi hindi na malaya ang taong minahal mo. Mama, Napakabait na binata si Edmond. Nagmamalasakit lang siya bilang isang kaibigan dahil hindi niya gusto na mapahamak ka. Dapat magpasalamat ka kasi nagmamalasakit yung tao sa'yo. hindi yun pagmamalasakit, Mama. Kundi nangingialam siya. Wala siyang pakialam sa akin. Ano? Nakapag-aral ka naman sa pagkakaalam ko. Pero naging bobo ka dahil dyan sa walang kwentang Mama, pagmamahal. tama na. Huwag kayong mag-alala. Para wala lang kayong ikinagagalit, babalik na lang ako sa apartment. Ano? Bakit anak? Wala na ba akong kwenta na ina? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Kasi wala ka nang naririnig sa mga sinasabi ko. Sorry, Mama. Hindi niyo kasi ako naiintindihan. Mahal ko si Rimo. Sapat na ikakamatay ko kung mawawala siya sa buhay ko. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, anak. Kasi naranasan ko din ang magmahal. Ang pagkaiba lang, may asawa yung tao na minahal mo. Ibig sabihin, gusto mong maging kabit habang buhay. Sana, yan ang isipin mo, anak. Gamitin mo yung utak mo at hindi lang ang puso mo. Akala ko ba marami kayong gagawin sa opisina niyo? Kaya maaga kang umalis kanina. Masakit ang ulo ko. Kaya umuwi ako agad. Tinapos ko lang ang meeting ko. Kung gusto mo, masahiin kita para makapag-relax ka. Huwag na. Makapagpahinga naman siguro ako. Ganun ba? Sige. Pasok na ako sa kwarto natin. Ano na kaya nangyayari sa asawa ko? Iba na ang nakakalata ko sa kanya sa mga nakaraan. Hindi ako manhid para hindi makahalata. Nakakaramdam naman ako. Hindi pwede na mananahimik na lang ako. Na magtatago na lang sa isang tabi. Kailangan kong malaman kung ano ito. Ito na yung sinasabi sa akin ni Papa na nagkatotoo na yata. Iyan ang nahalata ko noong nakaraan, Papa. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Palagi na lang siyang ginagabi. Porket nag-overtime daw siya. At kung minsan naman, maaga siyang lumalabas dahil may breakfast meeting daw sila. Oh, kahit ba pakikipag-usap na sa'yo, lumamig na rin ba? Ganyan nga, Papa. Kapag darating, tuloy-tuloy na sa kwarto namin dahil pagod daw siya. At kung ano pa dyan ang rinarason niya. Meron pa nung nakaraan. Madaling araw na nung dumating. Pero nagpaalam sa akin na matutulog sa kanyang opisina. Pero umuwi din. Napagod daw, kaya umuwi ka agad. Gusto mo ba na kausapin ko siya? Huwag na, Papa. Baka magagali. At sasabihin niya na nagpapatulong ako sa inyo. O sige, sige. Ngayon, wala ka ng ibang gagawin. Pero, bantayan mo siya. Sana nga, hindi magkatotoo yung mga sinabi niyo sa akin, Papa. Hindi ko na tuloy alam kung matatanggap ko. Kailangang nakahanda ka, Iha. Dahil malaki ang dahilan kung bakit ginawa yon ng asawa mo.
Oh, ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi natatanggal sa isip ko ang nakita ko kanina. Hindi pwede na may ibang mangagaw kay Carla mula sa akin. Tulad ng nasabi ko, kahit ikamamatay ko, nakahanda ako. Basta lang hindi mawawala si Carla sa akin. Bakit? May iba kayang lalaki sa buhay ni Carla, maliban sa akin? Hindi ako papayag. Kailangan sa akin lang siya babagsak. Wala nang iba pa. At kung meron man, kahit yun na lang ang aking ikamamatay, nakahanda ako. Basta lang hindi mawawala sa akin si Carla. Pwede na tayong mag-usap, Remo. Inaantok na ako. Gusto kong makapagpahinga at matulog. Ganyan na ba palagi? Sa bawat paghingi ko na mag-usap tayo? Gagawin mong rason? Yang pagiging antukin mo? Sinabi ko naman sa'yo na masakit ang ulo ko at masama ang pakiramdam ko. Bakit? Ano bang problema? Ganyan na lang palagi. Alam ko, may iniisip ka, kaya masakit ang ulo mo. Ella, ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Hindi ako manhid, Remo. May pakiramdam ako at may nahahalata ako. Sabihin mo lang kung may nahanap ka ng iba. Iba ka na, Remo. Malaki ng pinagbago mo. Tama na. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Nagseselos ka sa wala. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sana nga nagkamali ako. Dahil pag nalaman ko na niloloko mo ako, ibang usapan na yan. Ella, Hindi dahil sa wala tayong anak, ay madali mo na lamang akong saktan. Hindi ko hahayaang mangyari yan. tama na. Alam mo, walang silbi ang pinagsasabi mo eh. Dahil hindi totoo ang mga pagdududa mo. Wala akong babae. Uulitin ko, nagseselos ka sa wala, Ella. Malinis ang konsensya ko. Madali lang sabihin yan. Malinis ang konsensya. Pero iba pa rin sa gawa. Pwede ba? Gusto ko nang magpahinga. Masakit ang ulo ko at mas lalong sumasakit dahil sa pinagsasabi mo na walang kwenta. Walang kwenta? Ha, sa akin hindi. Dahil sa napapansin ko, nag-iba ka na. At hindi mo ako masisisi kung naghihinala ako sa'yo. Dahil ikaw rin mismo ang nagbibigay ng rason para magduda ako. Ano? Kaya siguraduhin mo lang. Siguraduhin mong hindi tama ang hinala ko. Dahil kung totoo, masakit man, pero wala akong magagawa, kundi ang maghiwalay tayo. Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Habang nakikinig ako sa kanta, naiisip ko ang relasyon namin ni Reno. Ang sitwasyon namin. Lalo na ang sitwasyon ko sa kanya. Habang buhay pa naman akong may kalawang babae sa buhay niya. Ay, wala na akong kakayahan para sa problema kong ito. Hindi ko na naman gusto ang ganitong sitwasyon. Ang ganitong sitwasyon. Bakit siya ang mahal ko? Eh ako namang, alam ko namang maling-mali ako. Pero, bakit ang lakas ng hatak ng puso ko kay Remo? Ano ang gagawin ko ngayon? Sabihin ko na kaya sa kanya na maghiwalay na lang kami? Remo, Nagmamakaawa po ako. Kausapin ko sana si Carla. talagang makapal din ang pagmumukha mo, ano? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magpapakita at tantanan mo na ang anak ko?
Bumalik ka pa rin? Pasensya na po. Pero kahit pagsabihan niyo ako, walang anuman sa akin. Hindi na ako alis dito hanggat hindi niyo ako pinapayagang makausap si Carla. Inagawa mo pa akong sinungaling. Wala ka talagang hiya. Ako na matanda. Ginagawa mong sinungaling. Sige, maghintay ka hanggang kailan mo gusto. Kung may mahintay ka. Sige, kung yan ang gusto mo, nasa sa iyo yan. Pero pasensyahan na tayo. Ipaparating ko ito sa asawa mo na andito ka at nanggugulo ka dahil kay Carla. Magagawa niyo yan? Kahit madamay ang anak niyo? Kung yan ang kailangan para matapos na ang relasyon ninyo, gagawin ko. Ano? Mas gugustuhin ko pang makulong ang anak ko habang buhay kaysa magkasala ang anak ko dahil sa maling pag-iibigan ninyo. Inay, hayaan niyo po kami mag-usap ni Remo sa huling pagkakataon. Carla, Iwanan niyo muna kami, Nay. Carla, mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Pero hindi mawawala ang katotohanan na nakikihati lamang ako sa pagmamahal mo. Dahil alam kong mayroon kang asawa na mahal mo rin. Oo. Alam mo may asawa ko. At hindi ko tinago yan. Oo, aminin ko. Nagkamali nga ako. Hindi pala tama itong pagmamahalan natin. Maintindihan mo sana ako. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa. No, hindi na. Ayaw ko na may taong masasaktan dahil sa maling pagmamahalan natin. Carla, Hindi ko na kaya ito. Ayaw ko masaktan habang buhay. Dahil alam kong kahit kailan, hindi kita maaangkin. Ayaw kong maging kabit habang buhay, Remo. Carla, Kaya, nagdesisyon na ako. Maghiwalay na tayo. Palayain mo na ako dahil alam kong walang patutunguhang mabuti ang relasyon natin. Hindi pwede na dalawa kami sa puso mo. nagmamakaawa ko sa'yo. Kalimutan mo na ako, Remo. Ito na ang huling pag-uusap natin. Dahil alam ko, oras na malaman ito ng asawa mo, mas lalo siyang masasaktan. Sapagkat alam ko ang pakiramdam na may kahati. Kaya, kalimutan mo na lang ako. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Carla. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam ko, pero mali. Maling-mali, Remo. Payagan mo na ako sa kahilingan kong ito. Iwan mo na ako. Aminin ko. Masakit ito. Ngunit kailangan gawin natin. Tanggapin ang katotohanan. Alam ko, kahit ikaw, alam mo ang magiging resulta ng ganitong relasyon. Magpakatatag ka. Sobrang sakit ang naging hantungan ng relasyon natin, Carla. Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na hindi tayo ang para sa isa't isa. Umalis ka na, Remo. Mabuti naman at nakapag-usap na kayo. Pero, sana, yan na ang huli ninyong pag-uusap. Huwag kayong mag-alala, Inay. Huli na yun. Kung may halaga pa ako sa iyo bilang ina mo, sana'y pakinggan mo ang mga sinasabi ko. Dahil para ito sa ikabubuti mo. Opo, Inay. Dahil kahit anong gawin mo, kabit ka lang. At paano kung malaman ito ng mga tao rito? Oo,
Masasabi mong wala silang pakialam sa buhay mo. Pero isipin mo sanang pagkatao mo, anak. Dahil sa hindi tamang pagmamahalan at mapapahiya ka lamang. Gusto kong magpakalasing upang mawala ang aking problema. Ito lamang ang paraan para ako'y makalimot sa nangyari sa relasyon namin ni Carla. Hindi ko inaasahang mangyari ito. Bakit ganun, Carla? Ay, natawag ako. Si Ella. Hello? Asan ka na? Gabi na. At bakit hindi ka rin pumasok sa opisina? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo naman sinasabi sa akin kung ano ang problema mo. Para alam ko ang gagawin ko. Hindi ko gusto na palagi ka nalang galit. Bye. Ay. I-off ko muna ang cellphone ko. Ayaw kong may mag-istorbo sa akin dahil kay Carla. Magpapakalasing ako nang sa ganon malimutan ko si Carla. Oh. Gusto ko nang mamatay dahil hindi ko kayang naging resulta ng pagmamahalan namin ni Carla. Alam ba ni Remo na dito ka matutulog? Hindi, Papa. Pero alam niya, napupunta ako rito. Naguguluhan na po ako sa mga nangyayari ngayon, Papa. Kung ano ang problema ni Remo. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin ko, malaki ang problema ng asawa mo. Binabahan niya ako kanina ng tawa. At sa tingin ko, nakainom siya. Ano na ang gagawin mo? Aalamin ko, Papa, kung ano ang nangyayari. Paano? Kung kailangang bantayan ko ang mga galaw niya, gagawin ko para malaman ko kung ano ang tinatago niya. Kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin si Remo. Nasa bahay na kaya siya? Bakit niya ako binabahan ng tawag kanina? Lobat kaya yung cellphone niya? Hindi ko na siya matawagan. Nag-aalala na ako sa kanya. Lalo na parang nakainom ang boses niya. Anong gagawin ko? Panginoon, ano na ang nangyayari kay Remo? Naguguluhan na ako. Magpapaalam ako kay Papa. Uuwi muna ako sa amin. Oh, anong ibig mong sabihin, Iha? Uuwi ka ngayon? Opo, Papa. Batid na kita kay Nathan. Huwag na, Papa. May sasakyan naman ako. At kaya ko pong magmaneho. Ngunit gabi na. Baka may mangyari sa iyo. Sige, Papa. Upang hindi kayo mag-alala sa akin, si Kuya Nathan na lang po ang magmamaneho para sa akin. O sige, teka, at tatawagin ko. O mag-taxi na lang siya pabalik. Sige, Papa. Salamat sa pag-aalala. Iha, mag-ingat ka.
Ayokong may mangyari sa iyong hindi maganda. Huwag kayong mag-alala sa akin, Papa. Matatag ako. At handa ako sa ano man ang mangyari sa amin ni Remo. Lasing ka? Saan ka galing? Hindi ba sinabi ko sa'yo na pupunta ako sa bahay ni na Papa? Binisita ko si Papa. Binisita ko. Baka ano na naman ang sinumbong mo sa kanya? Okay. Aaminin ko. Sinabi kong sitwasyon natin. Kung ganon, Sige, matulog ka na. Hindi rin tayo magkakaintindihan. Dahil nasa impluensya ka ng alak. ano? Ngunit hindi ka matutulog sa kwarto natin. Matulog ka sa guest room. Hindi ako nagkakamali. Alam ko, may malaki siyang problema. Kaya nagpapakalasing siya. At hindi ito dahil sa nangyayari sa amin. Hindi ako titigil. Kailangan may malaman ako. At kung may malalaman ako, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan siya. Remo, buti na lang at naabutan kita dito sa bahay ninyo. Itay, Gusto kitang kausapin. Lalaki sa lalaki. Hindi ko gusto na may mangyaring masama sa anak ko dahil sa pinaggagawa mo. itay, Pareho tayong lalaki. Gusto kong maganda ang takbo ng usapan natin. Alam ko, may inamin sa akin ng anak ko. At nagulat din ako. Hindi ko din inaasahan na ang rason ay hindi kanya mabigyan ng anak. tay, Pero, hindi sana ang maging dahilan para lukuhin mo ang anak ko. Dahil hindi niya kasalanan. Nabaog siya. Naiintindihan naman kita, Remo. Kaya ng sinabi ko, lalaki ako. Natural na kapag nag-asawa tayo, gusto nating magkaroon ng anak. Hindi ba, Remo? oo, itay. Pero gaya ng sinabi ko, hindi kasalanan ni Ella na may sakit siyang ganon. At kahit kailan, hindi kanya mabibigyan ng anak. Itay, Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, kung iyon ang rason para maghanap ka ng iba, Remo, mas magandang maghiwalay na lang kayo para hindi siya nasasaktan sa piling. Kinausap ka pala ni Papa? Hindi ko alam. Nakakausapin ka niya. Malamang pupunta na si Papa sa ibang bansa. ganun ba? Pupunta siya sa Canada, kung saan ang kapatid ko. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, sana huwag mong dibdibin. Bilang isang ama at bilang isang magulang, tinitingnan niya kung ano ang ikabubuti ng anak niya. Ella, Sana sabihin mo sa akin kung ano ang gumugulo sa isipan mo. Kung may kapalit na ako o kahati dyan sa puso mo, sabihin mo lang. Dahil nakahanda akong magsakripisyo, lalo na't hindi ko maibigay ang kagustuhan mong anak. Ngayon,
Sabihin mo sa akin ang totoo. Mayroon na bang makapagbibigay sa'yo ng anak? Kung mayroon, huwag mo sanang itanggi. Dahil ako mismo ang magbibigay sa iyo sa kanya. Ano? Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Masakit ba? Pero kailangan kong tibayan ang loob ko. Dahil kahit nagsasama tayo, wala ding magandang patutunguhan. Dahil alam kong wala na akong halaga sa'yo. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sino kayo? Ikaw ba si Carla? Oo. Ako nga. Ako. Kilala mo ba ako? Parang nakita na kita, pero hindi ko matandaan kung saan. Baka naman nakita mo na sa wallet ng asawa ko ang aking litrato. Ibig mong sabihin, ikaw si... Asawa ni Remo. Oo. Ako lang naman ang asawa ni Remo. Naparito ako. Hindi upang sumugod o saktan ka. Ano naman ang sadya mo? Upang ako'y murahin? Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Nakahanda ako. Kahit saktan mo pa ako. Dahil totoo naman na nagkasala ako sa iyo. Pero sabihin ko sa iyo, hindi lang ako ang murahin mo, kundi mismo yung asawa mo. Dahil nagkasala din siya sa iyo. Ang landi mong babae ka. Alam mo na ngang may asawa yung tao, pero pinatulan mo pa. Gaya ng sinabi ko, saktan mo ako kung yan ang makapagbibigay ginhawa sa iyo. Sa pagpatol sa asawa mo. Sige, saktan mo ako kung yan ang gusto mo. Huwag mo sana akong pilitin. Ulitin ko, gawin mo yan kung yan ang makapagginhawa sa iyo. Pinipilit mo ako, ha? Hinayaan mo na sinaktan ka? Oo, Nay. Kung yun ang makapagpapagaan sa kanyang loob. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo noon pa, anak? Nay, At ano ang sinabi niya? Sinabi man niyang hiwalayan mo ang asawa niya? hindi naman. Pagkatapos niya akong sinampal, umalis ka agad. Malamang ang asawa niya ang pagsasabihan niya. Nasa kanila na yun, Nay. Dahil tinapos ko na ang lahat sa amin ni Remo. Anak, ano ba itong pinaggagawa mo? Nay, ano man ang kalalabasan ng ginawa ko, nakahanda akong harapin. Napatunayan ko na, Papa. Inamin ng babae. Ang walang iyong lalaki. Makikita niya. Huwag na, Papa. Ako na lang ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil uuwi ako ngayong darating na linggo. Dahil nakita ko na rin ang kapatid mo at ang pinsan mo rito. Papa, Kailangang mag-usap kami ng walang iyang lalaking yan. gaya ng nasabi ko, Papa. Ako na ang bahala. Huwag mo na akong alalahanin. Pinaalam ko lamang sa inyo kung ano ang natuklasan ko. O sige. Anong plano mo ngayon? Para maging malaya na sila. Siya na lang ang ibabahay niya dito sa amin. Ano? Oo, Papa. Uuwi na ako sa bahay natin. Dahil kung mananatili lang ako dito sa bahay, lagi ko lang mararamdaman ang sakit na ginawa niya sa akin. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Ikaw ang nakakaalam kung anong magandang gawin.
Mag-usap na lang tayo. Pag andyan na ako. Opo, Papa. Kakausapin ko ang walang hiyang lalaki. At pagkatapos naming mag-usap, ay aalis na ako. Aalis na ako sa poder niya. Dahil hindi ko na kaya. Sige, Iha. Mag-ingat ka. Opo, Papa. Iyan na muna, Papa. Bye. Kausapin ko lang si Rino. At pagkatapos naming mag-usap, aalis na ako. Ella, mag-usap tayo. Talagang kailangan nating mag-usap. At ito na rin ang huli nating pag-uusap. Anong ibig mo sabihin? May tatanungin ako sa'yo. At gusto ko, sabihin mo ang katotohanan. Ano yan? Minahal mo ba si Carla? Ella, Sumagot ka. Minahal mo ba? aaminin ko. Minahal ko siya. Sino ang mas mahal mo sa aming dalawa? Please, huwag mo nang tanungin pa. Sabihin mo ang totoo. Sige. Aminin ko. Pareho ko kayong mahal. Pareho kayong mahalaga sa akin. Ano? At patawarin mo ako, Ella. Pero yan ang totoo. Hindi ko mapigilang umibig sa iba. Pero paniwalaan mo ako. Mahal kita. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Kaya naman, Tama na. Tumigil ka na. Ayaw ko nang pakinggan ang mga sasabihin mo. Hindi na ako naniniwala. Ella, Masakit sa pakiramdam ko. Dahil lang hindi kita mabigyan ng anak, pumatol ka na sa iba. Ella, Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko. Ang pagsilbihan kita bilang asawa mo. Na kahit hindi kita mabigyan ng anak. patawarin mo sana ako. Inuulit ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Ella. Ngayon pa lang, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan natin. Aalis na ako sa pamamahay na ito. At malaya ka na. Ibig mong sabihin, iwanan mo na ako. At ano pang gagawin ko dito? Ngayong tapos na, pinagpalit mo ako. Dalhin mo na yung babaeng yun dito. At manirahan na kayo dito. May napapansin ako sa anak ko. Pero sana, hindi totoo ang kutob ko. Hindi ako nagkakamali. Carla, anak. Nahihilo ako. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Magpahinga ka muna, anak. Mamaya na lang tayo mag-usap. At may sasabihin na ako sa'yo. Handa ko na lahat ng gamit ko. Uuwi na ako sa amin. At hihintayin ko na lang doon si Papa. Anong ibig sabihin nito? Talaga bang alis ka na? Kailangan mo pa bang tanungin? Sinabi ko na sa'yo. Ibibigay ko na ang kalayaan mo. Ella, Hindi ko na kaya pang manirahan dito pagkatapos ng lahat. Mahirap ang magpanggap. At ito na ang pinakamagandang mangyayari sa ating lahat.
maghihiwalay na tayo. Total, wala naman tayong anak. At kahit anong mangyari, hindi kita mabibigyan ng anak. Huwag. Huwag kang umalis, Ella. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Bakit ayaw mo na umalis ako? Yan ang totoo. Sinungaling. Tigilan mo nga ako. Hindi mo na ako mapipigilan. Ikaw lang din naman ang rason kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay natin. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Huwag mo akong yakapin at huwag mo akong hawakan dahil nanditiri ako sa'yo. Pasensya ka na. Pero nanditiri ako sa'yo. Dahil alam ko, hindi lang ako ang niyayakap mo. Ngunit, Nagmamakaawa akong Rimo. Palayain mo na ako. Huwag mo na akong pigilan pa sa kung ano ang kagustuhan ko. Ella, Alam mo ba na puro galit ang naghahari sa puso ko? At ito lang ang paraan upang lumayo ako sa piling mo. At magpasalamat ka. Dahil mabibigyan na ng pagkakataon ang pagsasama mo ng babae mo. Dahil alam ko, hindi ko maibibigay ang gusto mo. Dahil alam kong masaya ka na sa piling niya. Malaya ka na rin mo. Pero, ramdam ko ang sakit dahil sa pagtataksil mo sa akin. Pinipilit kong kayanin ang lahat ng sakit. At sana, darating ang araw na malilimutan ko ang lahat ng sakit na nadarama ko. masakit man sa kalooban ko. Pero palalayain kita kung yan ang makapagbibigay gaan sa iyong damdamin. Ngunit sasabihin ko sa iyo, Ella, nanghihinayang ako sa naging resulta ng ating relasyon. Hindi ako naniniwalang nanghihinayang ka. Dahil ginawa mo na. At alam kong naging masaya ka sa piling niya. Lalo na't sinabi mong mahal mo siya. Pero ang gusto mong mangyari, na dalawa kami sa buhay mo. Rimo, ayaw kong may kahati ako. Gusto kong magpakalasing. Ano ba'y tugtusa sa akin? Ito ba ang aking tusa? Dahil sa aking nagawang kasalanan. Ang mawala sa akin ng dalawang babae sa buhay ko. Sina Ella at Carla. Napakasakit. Nakakapanghinayang ang nangyari. Hindi ko kayang tanggapin ito. At hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito ang lahat. Ano ba itong nangyayari sa akin, Nay? Pero wala akong magawa. Wala akong ibang sisihin kundi ang sarili ko. Dahil ginawa ko ito. Huwag na iyan ang isipin mo, anak. Paano, Nay? Paano itong pinagbubuntis ko? Ano gagawin ko? Buhayin mo ang anak mo.
Isilang ko ang aking anak na wala siyang ama. Lalo't hiwalay na kami ni Rina. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako sa tabi mo na aalalay sa'yo. Sa inyo. Habang buhay pa ako, nandito lang ako bilang ina mo. Ano ba itong nagawa ko sa buhay ko? Pero ang hiling ko lang sa iyo, anak, kahit may anak na kayo ni Remo, sana huwag mo na siyang balikan. Yan lamang ang huling kahilingan ko sa iyo. Kahit gaano kahirap ang buhay, kakayanin nating buhayin ang anak mo. Opo. Huwag kang makalala. Hindi na ako babalik pa sa kanya. Dahil nasaktan ako ng labis. Sinaktan ko ang kanyang asawa. Mabuti naman at nandito ka na sa bahay natin, anak. Opo, Papa. Anong plano mo? Kung gusto mo, pumunta ka sa Canada. Kung nasaan ang kapatid mo, nang makapag-isip-isip ka. Papa, Alam kong makakalimot ka din kaagad kung nasa malayo ka. Tsaka ka na lang bumalik kapag magana ang damdamin mo. Sige, Papa. Pag-iisipan ko. Sige. Sige, Papa. Pag-iisipan ko. May gusto lang akong masigurado at malaman sa ngayon. Ano yun? May gusto lang akong malaman sa babaeng yun. Ikaw? Oo. Ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako pumunta rito para mag-iskandalo o saktan ka ulit. Pwede bang pumasok upang mag-usap tayo ng masinsinan? Sige, halika. Maupo ka. Salamat. Anong may ibibigay ko sa'yo? May gusto lang akong malaman. At sana, sabihin mo ang totoo. Patungkol sa ano? Uulitin ko. Huwag kang mag-alala. Dahil sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ibinibigay ko ng kalayaan kay Rin. Ano? Sa madaling salita, naghiwalay na kami. Umalis na ako sa bahay namin. At pwede ka nang umuwi doon. Oh, Iyan ang totoo. Pero may gusto lang akong malaman. Gaya ng sinabi ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. anong gusto mong malaman? Buntis ka ba? Huwag mo na sanang itanggi. Uulitin ko. Malaya na kayong dalawa. Magsama na lang kayo. Pagkatapos kong ayusin ang legal ng paghihiwalay namin. At sana, sagutin mo ang katanungan ko. Oo. Naglilihi ako. 2 buwan na itong pinaglilihi ko. Ganon ba? Sige. Salamat. Salamat din. Ella, salamat at... Ella! Kulang pa yan! Alam mo ba na gusto kitang saktan ng lubusan? Nang sa ganon,
Ella, alam kong labis ang pagkasuklam mo sa akin. Alam kong galit ang nararamdaman mo. Sige, saktan mo lang ako. Nang sa ganon, mawala ang sama ng loob mo. Hindi kita pipigilan. At sana na may mapatawad mo ako. At babalik ka sa akin. Dahil hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sa tingin mo, makikipagbalikan pa ako sa'yo? Lalo na't alam ko na buntis ang babae mo! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Talaga bang hindi mo titigilan ang anak ko, Remo? Walang hiya ka talaga. Tahimik na ang buhay ng anak ko. Kaya kung pwede lang, huwag ka nang bumalik dito. At huwag ka nang magpapakita sa kanya. Ginawa ko naman po. Pero, hindi ko pwedeng pabayaan ang pinagbubuntis niya. Ano? Alam mong buntis si Carla? Opo, Paano mo nalaman? kay Ella. Nagmamakaawa po ako. Sana payagan niyo akong kausapin man lang si Carla. Na kahit saglit lang. Sinabi ko nang umalis ka na. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko lamang makausap. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka na nila kailangan. Kaya naming buhayin ng bata sapagkat may awa ang Panginoon. Nagpapasalamat ako. At binigyan mo ako ng pagkakataon na makausap ka, Carla. Sinabi kong yun na ang huli nating pag-uusap. Pero, sige. Pero ito na talaga ang pagkakataon. Huling pagkakataon rin. Huwag na huwag ka nang magpakita pa. Kung ayaw mong habang buhay na kamuhian kita. Ba't kailangan mong itago na may anak na tayo? Dahil ayaw kong problema, Remo. Handa akong panindigan ka. Handa akong tumayo bilang ama, Carla. Ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Kaya huwag mo sanang alisin ang karapatang iyan. Pagpasensyahan mo na lang ako, Remo. Tama na. Kung sa tingin mo ay magkabalikan pa tayo dahil may anak ako sa'yo, nagkakamali ka. Ano? Maliwanag naman siguro ang narinig mo. Hindi mo ba gusto na magsimula muli tayo? Na bumuo tayo ng isang pamilya? Hindi mo yata alam ang pinagsasabi mo. Hindi ako ang pamilya mo, maliwanag yan. May iba kang pamilya. Yung asawa mo ang pamilya mo. Pero may anak na tayo. Habang wala kaming anak ni Ella. Yun nga. May anak nga tayo. Pero pamilya mo ba ako? Parang awa mo na rin mo. Hanggang dyan na lang. Bakit? Gusto mo bang makulong tayong pareho? At maghirap ang bata? Makulong. Bakit? Hindi mo ba alam na pwede tayong ipakulong ng asawa mo? Mag-isip ka naman, Remo. Pero ayaw na sa akin ni Ella. Gamitin mo ang utak mo. Hindi lang yung damdamin mo ang laging nananaig. Dahil hindi mangyayari ang kagustuhan mo. Dahil may asawa ka. Uulitin ko. Ayaw na sa akin ni Ella. Lalo nang malaman niya na may anak na tayo. Wala kang pakialam. Pasensya ka na, Remo. Napag-isipan ko na. Para sa bata. Hala, bumalik ka sa asawa mo. At ibalik sa dati ang magandang relasyon ninyo ng asawa mo. Humingi ka ng tawad sa kanya kung mapatawad ka pa. Mabigat ang naging kasalanan mo sa kanya. At huwag mo rin kalimutang humingi ng tawad sa puong may kapal. Hindi ko alam
kung kaya kong labanan ang lungkot ko, Carla. Wala akong pakialam dyan. Basta, ulitin ko ha. Huli na itong pag-uusap natin ito. Please naman. Umuwi ka na. Balikan mo na ang asawa mo. Naiintindihan kita, anak. Alam kong masakit ang naging resulta ng makasalanang relasyon ninyo. Nay, Tama ang naging desisyon mo. Hindi pwedeng habang buhay na nagkakasala ka. opo Nay. Ibuhos ko na ang lakat ng pagmamahal ko sa anak ko. Tama yan. Huwag kang mag-alala. Habang buhay pa ako, narito ako para sa inyong dalawa. Salamat, Nay. Kahit naging masungit akong anak sa inyo, hindi niyo ako pinabayaan. At bakit naman kita papabayaan? Ikaw ang natitirang alaala ko sa ama mo. Nay, Higit sa lahat, dapat lang na ipanganak mo ang bata. Kahit nabunga yan ng pagkakasala. Kumusta ka na, Ella? Eto, Papa. Nakapag-isip-isip na ako. Na ano? Napag-isipan ko na lalayo muna ako para makalimutan ko si Rino. At sana, madali ko siyang makalimutan. Saan ang plano mong puntahan? Sa Canada, Papa. Oh, maganda yan. Nasabi ko sa kapatid mo ang problema mo. At sinabi niya na hihintayin ka niya. Ganun ba, Papa? Ipaaayos ko na ang mga papeles ko sa travel agency para madali ang pagpunta ko doon. Oh, mabuti naman. At gusto ko na makausap si Rimo. Huwag na, Papa. Natapos na ang lahat sa amin. Kailangan na makausap ko siya. At ang hiling ko lang sa'yo, anak, huwag ka nang babalik sa kanya. Dahil sakit lang sa ulo ang ibibigay niya sa'yo. Opo, Papa. Kayo po ang bahala. Pero, tingnan sana ninyo ang damdamin ninyo. Baka tataas na naman ang BP ninyo at ano pa ang mangyari sa inyo. Huwag kang mag-alala. May driver naman ako. Ang sakit ng hindi mo pagtanggap sa akin, Carla. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang naging hantungan ng relasyon namin ng asawa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkasala sa kanya. Ngunit bakit? Bakit mo ko tinalikuran? Nasaan ang pangako mo na kahit anong mangyari ay hindi tayo maghihiwalay? Wala ba akong karapatang ipakita sa anak ko ang pagmamahal ko bilang ama? Ah, may kumatok. Baka si Ella yan. Bumalik kaya siya. Itay. Nagulat ka atang nakakita sa akin, Rimo. Ang alam mo ba ay nasa abroad pa rin ako? Pasensya na po, Itay, at ganito ang nadatnan niyo. Pasok po. Hindi na kailangan. Alam mo ba na gusto kitang pagsabihan? Gusto kitang suntukin dahil sa ginawa mong panloloko sa anak ko? Itay, Gagawin ko na sana. Pero wala akong mapapalang. At nakikita mo ba ang sarili mo? Hindi ang anak ko ang sumira. Sa nakikita ko, miserable ang buhay mo ngayon. Itay,
Talo mo pa ang bakal dahil ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Ganyan ang bakal, Remo. Siya mismo ang kumakalawang sa sarili niya. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Patawarin niyo ako, Itay. Inaamin ko. Nagkasala ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Remo. Hindi ko gusto na magpakailanman na masaktan si Ella dahil sa iyo. Kaya pinapunta ko siya sa Canada kung nasaan ang kapatid niya. Ano? Nakapag-isip-isip na rin. Pero Itay, hindi ko kayang mawalang asawa ko sa akin. Lalo na tinalikuran din ako ni Carla. Wala na akong pakialam dyan. Bakit, Remo? Naisip mo ba na ganito ang mangyayari? Dahil sa panloloko mo sa anak ko? Ha? Itay, Nang dahil lang sa hindi kanya mabigyan ng anak. Ganyan ang ginawa mo sa kanya. parang awa niyo na, Itay. Ayusin namin ang lahat. Huwag niyo po siyang babayaang lumayo. Pigilan niyo po siya, please. Kung gusto mo na maayos ang lahat, magbago ka. Pero kung sa ngayon, wala akong magagawa, Remo. Hindi ko na siya mapipigilan. Lalo na't sobrang sakit ng ginawa mo sa kanya. Pero, Pasensya ka na. Ibaling mo na lang sa ibang babae ang pagmamahal mo. Dahil alam kong masaya ka sa piling niya. Dahil kung masaya ka sa piling ng anak ko, bakit mo isasakripisyo ang relasyon ninyo ng asawa mo? Nagpunta na pala kayo kay Remo, Papa? Oo, maswerte siya at hindi ko siya sinaktan. Nasabi ko sa kanya ang pagpunta mo sa Canada. At gusto niya. Napigilan kita. Pero sinabi ko na wala nang makakapigil sa'yo. Opo, Papa. Nakapag-desisyon na ako. Oh, sige anak. Buti na lang at wala kaming anak na magiging dahilan para bumalik ako sa kanya. Totoo yan. At sa pagbabalik ko, Papa, aayusin ko ng paghihiwalay namin. Masakit man. Pero yan ang magandang mangyayari para malaya na kami sa isa't isa. At malaya na rin sila ng babae niya. Pero ang sinabi niya sa akin, naghiwalay na sila ng babae niya. Wala na akong pakialam dyan, Papa. Oo, anak. Totoo ang sinabi mo. Wala ka nang pakialam dahil ganyan ang ginawa niya sa'yo. Kumusta ang check-up mo, anak? Mabuti naman, Nay. Maganda naman ang vital signs ni baby. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Salamat po, Nay. Huwag kayong mag-alala. May kunti akong savings. Itago mo na lang yan. Gamitin mo na lang yan sa mga pangangailangan ng anak mo. Sa mga kagamitan niya. Opo, Kaya ng sinabi ko. Ako muna ang bahala sa mga pangangailangan natin. ang buti niyo, Inay. Ang bait niyo po sa akin. Kung nakinig lang ako sa inyo, sana hindi ako nagkaganito. Anak, Pero hindi ako nagsisisi sa pagbubuntis ko. Sa anak ko na lang ibuhos ang lahat ng panahon ko. paano kung babalik si Remo? Kahit anong mangyari, Nay, hindi rin ako babalik sa kanya. Kahit siya pa ang ama ng anak ko. Buti naman kung gano'n. Gaya ng sinabi ko,
Hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Nakahanda na ang lahat. Hihintayin ko na lang ang araw ng flight ko. May 2 pang araw. Ay, oo nga pala. Naalala ko yung nabuntis ni Remo. Kamustahin ko nga siya. Alamin ko kung talagang naghiwalay na sila ni Remo. Pero naghiwalay man sila o hindi, wala na akong pakialam. Buti na lang at nahingi ko ang number niya. At sana naman hindi pa siya nagpapalit ng number. May tumatawag pero hindi naman nakapunbok. Baka naman number ni Reno yan. Iba kaya ang ginamit niya? Dahil nablock ko na siya. Sa dating numero niya. Wala na yun. Sagutin ko na lang. Hello? Sino po to? Si Ella ito. Ha? Kumusta ka na? Mabuti naman. Kumusta naman ang pinagpupuntis mo? Okay lang naman. Healthy ang baby ko. Mabuti naman. At least, may anak na kayo ni Remo. Ah. Huwag kang mag-alala. Ibinigay ko na ang kalayaan niya. Maswerte ka dahil nabigyan mo siya ng anak. At iyan ang rason kung bakit nagawa niyang lokohin ako. At kahit kailan, hindi ko maibibigay sa kanyang hinahangad niyang anak. Ganon ba? Ngunit mas maganda kung ayusin niyo ang relasyon niyang mag-asawa. Ayusin? Pagkatapos niya akong niloko. Pagkatapos niya akong pinagpalit sa iba na pwedeng makapagbigay sa kanya ng anak. Sabihin ko sa inyo kung anong totoo. Humiwalay na ako kay Remo. Wala na kami. Ano? Pero may anak kayo. At uulitin ko. Naghiwalay na kami. Dahil wala kaming anak. Sinabi ko rin sa inyo, hiwalay na kami ni Remo. Pero paano ang anak ninyo? Kaya kong buhayin ang anak ko kahit wala si Remo. Ano? Oo. At huwag kang mag-alala. Kahit kailan, wala akong balak na makipagbalikat sa kanya. Ganun ba? Sige. Sorry. Kung wala ka nang sasabihin, salamat na lang sa pagtawag mo. Bye. Bakit tumawag yun? Ano bang plano niyang gawin? Gusto niyang kumpirmahin kung may relasyon pa kayo ni Remo. Sinabi ko na sa kanya na wala na kami, Nay. At yan naman ang totoo. Anak, Naniniwala ako na sa paglipas ng panahon, unti-unti kong makakalimutan ang lahat. tama ka anak. Magpakatatag ka para sa panganganak mo. Opo, Nay. Magsimula akong muli. At huwag kang magpapaapekto sa sasabihin ng mga tao. Totoo po yan. Wala akong alam na kasalanan ko sa kanila. Kaya wala silang karapatang husgaan na lang ako. Tama yan. Ang Panginoon lamang ang pwedeng manghusga sa akin. Humingi na rin po ako ng tawad sa buong may kapal, Nay. Ano pa ang rason? Ba't nagpunta ka pa rito? Iniwan na nga kita. Bumalik ka pa rin dito. Please, Ella. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Huwag kang umalis. Wala nang makakapigil sa akin, Remo. Ayaw mo ba na malaya ka na sa babae mo? Dahil alam ko na sa kanya ka lang liligaya. Pareho kayong mahalaga sa akin. Huwag kang mag-alala. Tinuldukan ko na ang lahat sa amin ni Carla. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo?
Lalo na't may anak na kayo. Hindi ba yan ang kagustuhan mo? Ang magkaroon ng anak. Kung gano'n, ibigay mo ang atensyon mo sa kanya. Maniwala ka sa akin. Matagal nang wala akong kontak sa kanya. Hindi basta-basta maibabalik ang tiwala ko sa iyo. Binigay ko ang lahat-lahat sa iyo. Pero ano ang ginawa mo? Ella, Umalis ka na. At kahit anong gawin mo, hindi mo na ako mapipigilan. Dahil nakaanda na ako. At flight ko na bukas. pero Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo kasi nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko dahil sa mga pinagkagawa mo. At kung kailan tayo muli magkikita, tadhana na lang ang makapagsasabi. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Talagang makapal ang pagmumukha ng walang hiyang lalaking yan. Opo, Papa. Naniniwala ako na sa paglipas ng panahon ay makakalimutan mo rin si Remo. Makakalimutan mo ang naging mapait na resulta ng pagmamahalan ninyo. Gagawin ko ang lahat, Papa, para makalimutan ko siya. Yan ang kailangan mong gawin, Iha. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na niya ako mapabalikan pa. Pero huwag mo sanang isara ang puso mo sa ngalan ng pag-ibig. Hindi ko na alam. Pero parang hindi na ako iibig pa. Dahil wala namang silbi. Hindi ko rin mabibigyan ng magiging asawa ko ng anak na alam kong nais niya. Iha, Hindi ko gusto na maulit muli ang masakit na naranasan pag-ibig kay Remo, Papa. Wala pa akong tulog. Hindi ka na tumitigil sa pag-iyak. Tama na. Oh, kaya. Pati hindi mo mapatigil ang anak mo. Oo nga po. Kunin niyo na nga muna. Pakibantay nga. Sige. Wala pa akong tulog. Ay, Matulog ka na, apo ko. Ay, gusto pala niya ang makantahan. pakibantay niyo nga po sandali na eh. Tulog muna ako. Sige. Matulog ka na. Tsaka ako na lang patulugin si Baby sa duyan mamaya. Sino kaya naman yung darating? Ah, ikaw? pwede bang pumasok? Oo pala, may dala ko para sa inyo ng anak natin. Sinong may sabing kailangan mong magdala ng kung ano-ano? Responsibilidad kong magbigay ng sustento sa bata, Carl. Paumanhin. Parang awang na. Tigilan mo na kami. Huwag ka nang manggulo pa. Pero Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Palayain mo na ako ng lubusan. ngunit may anak tayo. Kailangan lumapit ako sa inyo. Paumanhin, Remo. Ngunit hindi mo na siya anak sapagkat may iba na siyang ama at hindi mo apelyedo ang ginamit ko para sa kanya. Ano? Ulitin ko, may kapalit ka na sa puso ko. Isang lalaki na kaya akong tanggapin at panindigan. Kung ano man ang nakaraan, wala sa kanya yun. Wala din siyang ibang responsibilidad sa buhay. Hindi pwedeng may ibang magmahal sa'yo, Carla. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Pero, sinabi mo, di ba, na mahal mo ako? Oo. Mahal kita. At alam kong alam mo yan. Okay! Kung ganon, kung talagang mahal mo ako,
kailangang ibigay mo sa akin kung ano ang makakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Huwag mo na sana akong pigilan na magmahal ng iba. At kung mahal mo ako, palayain mo na ako. Carla, At higit sa lahat, huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. parang pinatay mo na ako sa sinabi mong yan. Pakialam ko. Paumaninari mo, hindi pwede mangyari ang sinasabi mo. Lalo na't hindi ka malaya. At sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa'yo, balikan mo ang asawa mo. Ibalik mo ang dati niyong relasyon. Kung magagawa mo yan, magiging masaya rin ako. Ba't mo ako tinalikuran, Ella? Nasaan ang pangako mong walang hiwalayan? Alam kong nagsisinungaling si Carla nang sabihin niyang may iba ng ama ang aming anak. Nagtanong-tanong na ako sa mga kapitbahay nila. At wala silang alam na asawa ni Carla. Dahil nanganak siyang dalaga. Ano tong nangyayari sa buhay ko? Magpakalasing ako. At mas maganda nang mamatay na lang ako para matapos na rin ang aking paghihirap. Talagang walang yang lalaking yun. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya tinatantanan. Kaya nga, nagsinungaling na ako sa kanya na may asawa na ako. Na may ibang ama ang anak ko at wala siyang karapatan sa kanya. Nasabi mo sa kanya yan? Oo na eh. Gusto kong matapos na ang lahat sa amin. Gusto kong magkabalikan sila ng asawa niya. Sana nga ay matapos na. At higit sa lahat, Mama, ayaw kong guluhin nila ang anak ko. Pero siguradong hahanapin niya ang ama niya paglaki niya. Kung kailangan na sabihin kong patay na ang ama niya, gagawin ko yan. Ano? Opo na eh. O sabihin kong iniwan niya kami nung pinagbubuntis ko pa siya. At hindi ko na alam kung saan siya naroroon. Pasensya ka na, Carla. Kung hindi ko magawa ang pangako ko sa iyo, na hindi na kita guguluhin pa. Pero huli na to. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Lalo na sa bata. Nang sa ganon, hindi siya maguluhan. Pero gusto ko sanang kausapin ng bata bago ako umalis. Pero wag na lang. Ayaw kong gambalahin ang isip niya. At isa pa, hindi ko gustong may alitan na mangyari sa amin. Nanggaling pala dito si John, Carla. Opo, Nay. Hindi niya ako tinitigilan. At ano ang plano mo? Bata pa ang anak mo. Huwag mo sanang isara ang puso mo sa pag-ibig. Huwag mong sabihin na si Remo pa rin ang nasa puso mo. Matagal ko na po siyang nakalimutan. Dahil binigay ko na lahat ang oras ko sa anak ko. Pero karapatan mo pa rin ang umibig, anak. Ngayon pa, na malaki na ang anak ko, hindi na siguro. Sapat na sa akin ang anak ko na siyang nagbibigay pagmamahal sa akin. Hindi ka ba lalabas, Ella? Hindi na, ate. Malamig sa labas. Oo nga. Malamig dahil winter na. Tama ka, ate. Kumusta na pala kayo? Naka-move on ka na ba? Medyo. Pero hindi ko alam. May mga panahon na naaalala ko mga masasayang araw namin na magkasama kami ni Remo. Naintindihan kita. Talagang kanyan. Dahil ilang taon din kayong nagsama ng asawa mo. Ilang taon na rin ang lumipas, ate. Pero hindi ko alam. Dahil bigla-bigla na lang sumasagi sa isipan ko si Remo. Well, maintindihan kita dyan. Hindi ko alam, ate, na kahit anong galit ko sa kanya, unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Ella, Dahil nasabi ko sa sarili ko, anong mapapala ko kung habang buhay ko siyang kinasusuklaman?
masasaktan at maguguluhan lamang ako. Kaya pinapaubaya ko na ang lahat sa may kapal, ate. Tama yan. Maganda kung ganyan. Pero paano pala si Mark? Nakita kong desidido naman siyang manliligaw sa iyo. Ate, O, di ba tapos na rin ang annulment ninyo ng asawa mo? hindi pa ako nakakapagdesisyon, ate. Kahit na nakikita kong desidido si Mark. Alam mo, hindi masabang buksan mo muli ang puso mo sa pag-ibig. Hindi kasi maalis sa isipan ko ang mga masasakit na alaala, ate. Na mangyayari muli ang nangyari sa amin ni Remo. Kung ganon, sabihin mo ang lahat sa kanya. Kung matanggap niya ang nakaraan mo, o di maganda. Pero gaya ng sinabi sa akin ni Papa, bawat lalaki, ang isang rason kung bakit sila nagpapakasal ay dahil sa kugustuhan nilang magkaroon ng anak. Pwede. Totoo din yan. Pero gaya ng nasabi ko sa iyo, Ella, sabihin mo ang lahat. Lahat ng totoo sa kanya. Kung talagang mahal ka niya, matanggap niya ang katotohanan. Ate, Diyan mo makikita kung ibibigay niya ang lubos na pagmamahal na walang kondisyon. Ikaw, Opo, Itay. bakit nandito ka? Gusto ko sanang kumustahin kayo. At tanungin kung dumating na si Ella. Hindi ba hiwalay na kayo? Ano pa ang rason mo? Pasensya na kayo, Itay. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isipan ko si Ella. Kung sana mabigyan ako ng pagkakataon ay Para ano? Kung binabalak mong magkakabalikan pa kayo, wala na. Dahil maliban sa hiwalay na kayo, may iba na rin nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. ano, Isang lalaki na alam niyang umintindi at nakatanggap sa kung ano ang naging nakaraan niya. Na kahit hindi niya ito mabigyan ng anak, ay mahal pa rin niya ito. Itay, Hindi parang ikaw. Mahina ka. Hindi ka nag-iisip. Kasalanan ba niya kung hindi ka nito mabigyan ng anak? Sana naintindihan mo siya. aminin ko po, Itay. Malaki ang naging kasalanan ko. Pero hindi pa huli ang lahat. Magbabagong buhay ako. Hindi ko sisirain ang buhay ko dahil sa nagawa ko. Sa nangyayari sa akin. Subukan kong lumayo. Baka sakaling pala rin ako sa Canada. Pero, teka. Di ba naroon sa Canada si Ella? Hindi ko alam ang magiging tadhana namin dalawa. Pero, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Balang araw, magtatagpo pa rin ang landas namin ni Ella. kumusta na kayo dyan, Papa? Wala ba kayong planong magbakasyon dito? Pinag-iisipan ko pa. Pero kakausapin ko muna si Nathan bago ako umalis. Magbakasyon na kayo, Papa. Oo, Iha. Pupunta ako dyan. Oo nga pala. May balita ako sa iyo. Ano yon, Papa? Nagpunta dito si Remo. Tinatanong ka. Ano? Hindi ka pa daw niya nalimutan. At napansin ko, parang gusto niyang makipagbalikan sa iyo. Ano?
Isa lang panaginip yan, Papa. Hindi yan mangyayari kailanman. Sinabi ko na may iba ka ng mahal. Ano? Pagpasensyahan mo na kung nagsinungaling ako, Iha. Kayo naman, Papa. Napansin ko pala ang kalungkutan sa kanya. Kasalanan din niya, Papa. Tama ka, Iha. At nagpapasalamat ako dahil nakamove on ka na. Opo, Papa. Lalo na't may trabaho ako dito. Kaya yan ang nagiging pampalipas ko ng oras sa mga masasakit na nakaraan. Maganda yan, Iha. O sige, see you soon. Bye. Bye, Papa. Nangihinayan ako sa relasyon namin ni Remo. Pero, hindi naman ako naging mahalaga sa kanya. Hindi niya pinanghawakan ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Naging mahina siya. Dahil makasarili siya. Tumawag pala si Itay, Ella. Oo, ate. At pupunta raw siya dito sa Canada. Maganda kong kanyan. Oh, may humintong sasakyan sa malapit. Baka si Mark yan, ate. Niyayaya niya kasi akong manood ng concert. Ah, ganun ba? O di, pagbigyan mo naman. Sige, ate. Papasukin mo siya at magsishower lang ako saglit. Napapansin ko, masaya ka, Ella. May karapatan din naman akong sumaya, di ba, ate? Tama ka. Walang magandang mangyari sa buhay mo kung lagi mo lang iniisip ang nangyari sa inyo ng asawa mo. Tama ka, ate. Ang mga pinagdaanan mo ay pagsubok lamang. Kailangan mo lang tatagan ang sarili. At nagpapasalamat ako at nandyan si Mark. Ang tulong niya para makalimutan ko si Remo. Tika, matanong ko nga lang. May namamagitan na ba sa inyong dalawa ni Mark? Wala pa, ate. Gusto ko po siyang makilala ng lubusan. Buti naman at nakalimutan mo na ang nakaraan, Carla. Lalo na kay Remo. Oo, Nay. Pero, may problema ako. Ano yun? Hindi ako tinatantanan ng isa sa mga nanliligaw sa akin. Ano? Hindi ko nga alam kung tanggapin ko ang pagmamahal niya. Kasi, nangako naman kasi ako sa sarili ko na ibubuhos ko ng ang lahat ng atensyon ko sa pagmamahal ko sa anak ko. At nagpapasalamat ako dahil hindi na nanggugulo si Remo. Siguro, nakabalikan na sila ng asawa niya. Magpasalamat ka at nalagpasan mo ang malaking pagsubok sa buhay mo. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.